Yung sinasabi ko sa inyo na isang balita masyado tayong masyado tayong nalilibang diyan sa sa balita na yan ito. Ito yung naku po. Tama ba? Ayan, ito yung balita na yan ayan, pasok. Ill-gotten wealth ng mga Marcos, wala na. Wala na. Yan ang kauna-unahang nila. Ang kauna-unahan, hindi naman talaga si Bongbong Marcos i-rebuild niya. Or ibabalik niya sa dating glory yung kanilang pangalan or lilinisin niya yung kanyang pangalan. Hindi niya planong linisin ang pangalan niya. Ang plano niya linisin ang pera ng taong bayan. Ang plano ni Bongbong Marcos linisin ang lahat ng pondo, nakawin nila. Yun ang plano niya at lalong-lalo na ito. Lahat ng mga nakapending pa ng mga kaso nila na hindi nila magalaw-galaw yung mga kayamanan na yan dahil naka-hold, naka-freeze. Yan ang plano nilang linisin. Ngayon, wala na. Namatay si Ninoy. Nagpakamatay si Ninoy sa bayan. Ilang mga tao ang nagpunta dyan? EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Diwa ng EDSA. May diwa pa ba ng EDSA kapag ganito nangyari? Nagbuo pa ng mga komisyon. PICC. Ano tawag ba? Ano ba yun? PACC. At kung ano-ano pa, mga PCG. PCGG ba yun? Yung basta yun. Yung binuo para lang makuha ng gobyerno lahat ng mga ninakaw ng mga Marcos sa Pilipinas. May mga ginawa silang mga ahensya na ganyan. Ano nangyari? Ano nangyari sa mga ipinaglaban noong mga noong mga nakaraang mga tao, mga nakaraang mga political personalities na ngamatay pa sila para lang mapatalsik itong pamilyang ito at mabawi yung pera na yan. Yung anak ni yung isang Aquino na Abnoy, yung bata, yung yung Kiko D ba yun? Kiko D. Walang hiya ka. Kung buhay ang tiyuhin mo, putang ina, bakit sinasampal-sampal ka na nun? Walang mahiya kang bata ka, namatay ang namatay ang lolo mo. Namatay na rin ang lola mo sa kakalaban dito sa mga Marcos. Namatay na rin ang tiyuhin mo sa kakalaban sa mga Marcos. Tapos ngayon, kampi ka na ng mga Marcos. Ngayon, yung pera na inaasam-asam natin na makakuha natin na sana may babalik natin sa taong bayan. Putang ina, wala na. Nakuha na rin nila. Nakuha na nila yung pera ng Pilipinas since 2022 hanggang ngayon. Putya, pati yung mga pera ninakaw nila noon. Nakuha na nila. So, successful. Successful. Tura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claims for feature case o kaso ng pagbawi sa mga umunoy nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Dinismiss ng Special Division ng Anti-Graft Court ang civil case number 0141 matapos magpasya ang Presidential Commission on Good Government o PCGG, Presidential Commission on Good Government. Binuo yan. Ang komisyon na yan, binuo yan para mabawi lahat ng mga nakaw na yaman ng mga Marcos at maibalik sa kaban ng bayan. Ganun din daw naman. Kahit mabawi mo, ibalik mo sa kaban ng bayan, nanakawin din nila kasi si Bongbong din naman ang presidente. Ganun din. Ang saklap, Ang saklap. Tapos tuwan-tuwa kayo. Tapos ipinagtatanggol niyo yung mga yan. Tapos si Pangulong Duterte nakakulong sa dahig. Samantalang itong matandang Marcos, siya ang daming mga human rights violation, ang daming buhay ang nawala dahil diyan. Tapos ang nakakulong ngayon si Pangulong Duterte. Pucha yan. Oo nga naman. Sabi nga naman na siguro ng Sandigan Bayan. Bakit ko pa i-sequester yung mga na yan? Pag sinequester ko yan, pupunta rin sa gobyerno yan, nanakawin din nila yan, ibigay mo na sa kanila. Pahirapan pa natin yung mga sarili natin. Anak ng tinapay naman, PCGG na hindi na ito maghahain ng karagdagang mga ebidensya. Ang sabi ng PCGG, ang mga ari-ariang nakapaloob sa kaso ay sakop na rin ng mga naunang partial judgment na nag-uutos sa bawiin ng mga ari-arian. Kabilang dyan ang $658 million na halaga ng Swiss deposits. $658 million. Pucha, alam ninyo kung gaano karami yon? Yung 658 million. Tingnan natin dito. 658 million. 658 million. Ayan, million. US, puta, 40 billion yun. 40 billion, 515 million. 334. Putang ina niyan. Pucha, yung ganung kalaki yung pera na yan. Hayop, di ba? Tapos kayo, tuwan-tuwa kayo. Wala na, nalimas na nila. Mga property, shares at interests, pati paintings at artworks na nagkakahalaga ng $17 million. Na-recover na nila ang karamihan ng mga property sa magkakahiwalay na civil actions.
Bahagi rin ng civil case number 0141 ang mga umano'y bank deposit ng mga Marcos sa Luxembourg, Hong Kong, Cayman Islands at Amerika. Tinawag naman ng ATOM o August 21 movement na totally unacceptable o hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng korte. Sinusubukan pa namin kunin ng Saan na? O hindi ba sabi pa nga noon sabi pa noon 'di ba? Kailangan yung mga biktima ng martial law. Oo, may makukuhang pera dito sa mga makukuha pa ng gobyerno. O ano nangyari? Marcos pa rin tayo niyan? Marcos pa rin, ganun. O so paano na yung mga dilawan na pinagtatanggol itong mga biktima ng martial law? Di ba sila Eta Rosales, biktima ng martial law yan? O, asan na kayo? O hindi ba yung mga makakaliwa, yung mga matatandang mga makakaliwa, sila sa Toro Ocampo, sila Colmenares, o hindi ba biktima kayo ng martial law? O ba't hindi kayo nagsasalita tungkol dito? O yan sila Jokno, o bakit hindi kayo nagsasalita tungkol dito? Tangina, nakakadiri kayo. Wala kayong mga prinsipyo, putsang iniisip nyo lang, ay nanalo naman na tayo, nasa posisyon naman na tayo, okay na yun. Pero dati putsang ina, galit na galit kayo sa mga Marcos. Ngayon, walang nagre-react tungkol dito. Habang nililimas nila yung pera ng taong bayan, putsang ina, nililimas pa nila yung mga pera nila. Pera din ng taong bayan to ng mga naka-freeze. Bilyong-bilyong halaga ito. Mga bossing ng mga itinagong pera nila sa iba't ibang mga bangko sa ibang bansa. Na ngayon ay makukuha na nila sa wakas. O dahil, Bongbong Marcos pa more. Di ba? O masyado kayong busy. O masyado tayong busy sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.